Mukhang hindi na kinaya ni Putin ang nerbiyos at napiko na. Kagabi, ipinakilala sa Amerika ang binagong teksto ng dokumentong naglalaman ng impyernong parusa laban sa Russia, ang panukalang batas ni Umaong Lindsey Graham na layong sakali ng ekonomiya ng Russia. At ngayong araw, ika-15 ng Hulyo sa umaga, biglang lumabas si Nikolai Patrushev, ang tagapayo ni Vladimir Putin, at inanunsyo ng mga pandagat na estratehikong puwersang nuklear ng Russian Federation ay inilagay sa mas mataas na antas ng kahandaan sa labanan. Nagkataon lang ba ito? Siyempre, hindi. Gumagana ito sa isang simpleng paraan na nakita na natin ng 12-dosenang beses na. Kapag nauubusan na ng argumento ang Kremlin, pang-ekonomiya, militar o anumang uri diplomatiko, agad nilang inilalabas ang natitira nilang tanging argumento, ang nuklear. Ngayon, malino nating ilalatag ang pinakamahalaga. Una, ano ang nakatago sa bagong teksto, ang panukalang batas sa mabibigat na parusa laban sa Rusya. At kung bakit ang lahat ng usapan na sinasabing pinahina raw ang bill ay puro kalokohan lang. Sa halip, isinama pa ang mga puntong mapapahirap sa Kremlin. Ito ay mga parusa laban sa sentral na bangko ng Rusya, laban sa Yamal LNG at Arctic LNG. Hindi isinama ni Lindsey Graham ang mga projektong ito sa panukalang batas. Pangalawa, kung bakit ang pagpapalit ng 500 taripa sa 100 ay wala talagang binabago kahit na maraming media ang nagpakita nito bilang isang pagluwag. Parang sinasabi nila, tingnan nyo, mula sa 500, bumaba na lang sa 100. At pangatlo, ang pinakakapanapanabik, ano pa bukod sa mga parusa ang nagtulak kay Vladimir Putin na muli siyang magbanta ng nuclear strike sa pamamagitan ni Patrushev. Ako si Alexi Pechi, talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong tanong ninyo, mag-comment lang sa ilalim ng video na ito. Salamat! Kaya ngayon, talakayin natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Kagabi, ipinakilala ng Estados Unidos ang binagong panukalang batas sa mabigat na parusa laban sa Russia na handa na ring tanggapin ni Donald Trump. Ang binagong panukalang batas ay ginawa ng mga senador mula sa parehong partido, Republikano at Demokratiko. Dito pumapasok ang mahalagang punto. Sa lumang bersyon ng 2025 na pinagtulungan ni Graham at Blumenthal, ang mga parusa ay parang optional lamang. Ibig sabihin, si Donald Trump ang magdedesisyon kung ipapatupad ito, depende kung tatanggihan o hindi ng Russia ang negosasyon. Ibig sabihin, ang parusang martilyo ay nakalatag lang sa mesa. Pero kung gagamitin ito o pagmamasdan lang ay nakadepende sa mood ng nakaupo sa White House. Si Lindsey Graham ay laging iginigiit na ang batas ay magbibigay kay Trump ng paraan laban kay Vladimir Putin, pero si Trump lang ang magpapasya kung gagamitin niya ito o hindi. Ngayon, nagbago na ang lahat. Ang bagong dokumento ay hindi nagbibigay ng karapatan kundi inaatasan si Pangulong Donald Trump ng Amerika na magpatupad ng mga parusa sa loob ng 30 araw matapos maipasa ang batas na ito. Inaatasan talaga. Nagiging obligasyon na ang mga parusa, ibig sabihin otomatiko na ito. At ito mismo ang pinag-usapan natin agad pagkatapos ng pagkamatay ni Lindsey Graham. Dati, parang nakapatong lang ang parusa, pero ngayon, unti-unti na itong bumababa, kusa at walang balikan. Ito ang tunay na pagbabago. Siyempre, at tama kayo kung sasabihin ninyong may natitira pa rin puwang para sa pagmaniobra. Maaring hilingin ni Trump sa kanyang partido na ipagpaliban muna ang kabuuang pagpasa ng batas na ito sa loob ng ilang panahon. Maaari rin niyang subukang i-veto ang panukalang batas na ito. Pwede niyang harangin ito sa kapulungan ng mga kinatawan, pero pwede rin niyang tanggapin ang desisyon ng Kongreso. Ngayon, mahalagang marami tayong talakayin tungkol sa nilalaman. Maraming punto base sa mga reaksyon. Hindi lahat naintindihan ang totoong nangyari. Maaring magpataw ng hanggang 100% taripa ang Pangulo ng Estados Unidos laban sa mga bansa at individual na tumutulong sa Russia magbenta ng langis at gas. May taripa rin sa mga tumutulong sa Kremlin umiwas sa parusa gamit ang Shadow Fleet. Kasama sa mga maapektuhan ang 5 pinakamalalaking mamimili ng langis ng Russia. Ito ay ang Sina, India, Slovakia, Hungary at Azerbaijan. Dahil sa pakikialam sa Shadow Fleet, posibleng madamay ang Turkey, United Arab Emirates, Singapore at ilang bansa sa gitnang Asya. Ngayon, narito ang pinakakapanapanabik na bahagi. Dahil dito, mariin akong hindi sumasang-ayon sa kung paano ito inilahad ng maraming media.
Maraming pahayagan ang nagsabing ang mga pagbabago sa panukalang batas ay nagpapahina sa panukalang batas tungkol sa matitinding parusa matapos mamatay ang may akda nito. Ganito kasi, hindi ko talaga nakikita kung saan nila ito pinahina. Tara, isa-isayin natin at agad ko na ring ipapaliwanag para maintindihan ninyong lahat. Ngayon, ang tinatawag na pagpapahina number 1. Sa halip na 500% sekundaryang taripa sa mga kasosyo sa kalakalan ng Russia, ginawa nilang 100%. Parang tunog pagpapaluwag, di ba? Ibig sabihin, dati 500, ngayon 100 na lang. Parang 5 beses bumaba ang pamantayan. Pero sa totoo lang, wala naman talagang ibig sabihin yun. 100%, 500%, kahit ilan pa. Lahat ng lampas sa 100%, tinatawag na taripang nagbabawal yan. Hindi basta-basta lang tinawag na ganyan. Ibig sabihin, ang 100% taripa ay pumapatay sa kalakalan sa kahit anong partner. Ang 500, syempre, maganda pakinggan para sa headline. Matindi pakinggan, 500. 500%. Pero sa totoo lang, ang epekto sa ekonomiya, pareho lang ang 100% at 500%. Nagiging parang ginto na lang ang produkto, kaya naman nawawala ang kalakalan. Isipin mo, nag-aangkat ka ng produkto na nagkakahalaga ng $100. At kapag nagbayad ka ng parehong halaga, para lang maipasok ito sa merkado, wala namang matinong nagbebenta ang gagawa niyan. Ang taripang lampas, 100% ay tinatawag na taripang panharang. Sa totoo lang, parang embargo na rin yun. Ibig sabihin, hindi nila tinatawag na embargo, kundi naglalagay lang daw sila ng taripa. Kaya hindi ito pagpapaluwag, pampaganda lang. Ang tinatawag na pagpapaluwag numero 2. May exemption para sa mga bansa na nag-aangkat mula sa Rusya ng mas mababa sa 15% ng kabuuang konsumo ng gas at nagsisikap pang bawasan ang pag-aangkat na ito. Sa puntong ito, gusto kong bigyang diin. Mukhang nagpapakita ito na seryoso silang ipatupad ang mga parusa. Ipaliwanag ko kung bakit. Kasi itong puntong ito ng panukalang batas ay binabatikos talaga dahil sa posibilidad na maapektuhan hindi lang basta, kundi siguradong maapektuhan ang mga kaalyado at mga kasosyo. At itong puntong ito mismo ang nag-aalis sa mga kasosyo sa panganib. Ang probisyong ito ang nag-aalis sa panganib, halimbawa kina Hapon, Pransya, Hungaria at Belhika. Ibig sabihin, hindi ito regalo sa Rusya na tipong ibinubukod natin sa mga parusa ang mga bumibili ng mas mababa sa 15% ng kabuuang konsumo nila ng gas. Hindi ito regalo sa Rusya. Ito ay proteksyon ng kanluraning kaalyado laban sa posibilidad na sila ang magpahamak sa sarili. Yun lang ang tinatawag nilang mga pagluwag na isinusulat ng ilang media. Pareho lang na walang laman ang mga iyon. Ngayon, tingnan natin ang tunay na pinatindi nila dahil ito ang mahahalagang puntong dapat bigyang pansin. Yeah. Ang unang pagpapalakas ay ang mga parusa laban sa mga barko ng Shadow Fleet ng Rusya na hindi umaasa sa mga kanluraning serbisyo sa dagat. Medyo malabo ang pangungusap, pero mukhang ito ay tungkol sa mga tanker na gumagamit ng European insurance o pinaglilingkuran sa mga pantalan sa Europa. At ito ang pinakamalagang punto dahil isipin mo, halos 1/4 ng langis ng Rusya ay hanggang ngayon ay legal na ine-export sa pamamagitan ng Gresya, Cyprus, Malta at iba pang mga bansa. Oo, sa ilalim ng price cap syempre, pero legal pa rin itong nangyayari. Itong butas na ito ang mismong isinasara nila ngayon. Kung ang tanker ay parte ng Shadow Fleet, bawal na itong gamitin ng kahit sino, legal man o illegal, may price cap o wala, basta ipinagbawal na nila. Bawal na talaga hawakan ang dumi na yan. Lahat mula Russia, dumi na para sa kanila. Walang pwedeng humawak nito. Ang pangalawang paghihigpit at ito ay mas seryoso. Mga parusa laban sa mga institusyong pinansyal ng Russia, kabilang na ang Central Bank ng Russian Federation. Para sa akin, interesante itong panoorin kahit sa simpleng pananaw kung ano ang mangyayari. Dahil ang mga parusa laban sa Central Bank ay hindi lang basta tama sa isang hiwalay na kumpanya o isang hiwalay na bangko. Ito ay tama mismo sa mekanismo na humahawak sa rublo at nag-aasikaso ng buong budget ng bansa. Hindi na ito, ika nga, basta sa bulsa lang. Tinatama nila ang gulugod ng buong ekonomiya. Ibig sabihin, dati ay nagpapataw sila ng mga parusa laban sa ilang mga bangko. Ngayon, tinatamaan na nila ang sentral na bangko. At saka pinalalakas pa. Ang ikatlong parusa ay laban sa pinakamalalaking proyektong enerhiya ng Rusya, Yamal LNG at na napakahalaga Arctic LNG 1,
Arctic LNG 2 at proyektong Arctic LNG 3. At ito ay talagang napapanahon, lalo na kung aalalahanin ang bagong impormasyon mula sa Financial Times tungkol sa kung paano kamakailan ay maramihang bumibili ang mga Europeo ng LNG mula sa Rusya. Ano sa tingin mo? Saan ito galing? Galing mismo sa Yamal LNG at Arctic LNG na yan. Ibig sabihin, isinasara ng mga parusang Amerikano ang isa pang pinagkukunan ng pera ng Kremlin para sa digmaan. Ano ang kinalabasan? Ano ang meron tayo? Walang epekto ang pagpapaluwag sa panukalang batas na ito, pero malaki ang epekto ng paghihigpit. Sentral na bangko at mga LNG project sa Rusya ay kasama sa listahan. Pasensya pero hindi ito pagluluwag ng panukalang batas, mas paghihigpit pa nga. Kaya yung nagsasabing pinahina ang bill, baka hindi nila ito nabasa o naintindihan ang nilalaman nito. May isa pang hindi pa malinaw na usapin. Kamakailan lang, nabanggit ni Trump na ang panukalang batas ay hindi pa tapos, kahit siguradong sinusuportahan niya ito. Ano ang punto? Hindi pa tiyakong isasama sa bill ang sekundaryang taripa para sa pakikipagkalakalan sa Iran at Hezbollah. Binuksan ni Trump ang posibilidad ng ganitong option na yon at sa totoo lang, buong buo ang suporta ko dito. Dahil kapag pinagbobotohan ang mga parusa laban sa Iran at Russia ng sabay, hindi nito binibigyan ng pagkakataon ng ilang taga-suporta ni Donald Trump na adlangan ng hiwalay na botohan para sa mga parusa laban sa Moscow. Boboto sila pabor sa pag-atake sa Iran, ibig sabihin susunod sila kay Trump. Kapag sinabi ni Trump na bumoto para sa pag-atake sa Iran, susunod sila. Kasama rin dito ang pag-atake sa Moscow, kaya mapipilitan silang bumoto para dito. Sa tingin ko, may positibong bahagi dito. Kahit nagrereklamo ang mga demokratiko na kailangang baguhin ang panukalang batas at mag-aaksaya ng oras. May sarili raw kasing katangian ang mga kasosyo sa kalakalan ng Iran, hindi tulad ng sa Moscow at iba pa. Sa madaling salita, kung idagdag man nila, hindi naman ito makakasama. Tingnan natin. Ngayon, bakit kailangan ito ng Ukraine? Dahil ang layunin dito ay hindi lang parusahan ng Russia para lang maparusahan. Direktang ipinaliwanag ng kaapda ni Lindsey Graham na si Senador Richard Blumenthal, isang demokratiko. Narito ang sinabi niya. Magbibigay ito ng kapangyarihan sa Estados Unidos at sana'y mapagpasang impluensya rin sa Ukraine sa usapang pangkapayapaan dahil kapayapaan ang layunin. Walang nais na magpatuloy ang digmang ito. Iyon ang lohika. Hindi pangunahing layunin ang mga parusa. Isa lang itong maso, gaya ng tawag dito ni Lindsey Graham, na ginagamit para ampasin ang Russia sa kanilang walang hiya at maruming muka at pilitin silang umupo sa negosasyon at sa mga kondisyon na magkakaroon ng bigat ang Ukraine. Ibig sabihin, hindi nila pinakikiusapan ng Russia. Itinataas lang nila ang maso sa ibabaw ng ulo nito at sinasabing, "Putya, alinman sa umupo ka sa mesa o alam mo na kung ano ang mangyayari sa ulo mo." Si Trump mismo ay nagsabing medyo mataas ang posibilidad na maipasa ang dokumento. Ibig sabihin, papunta na sa katapusan ng usapan. Bukod pa rito, sinabi rin ni Trump ngayon na nakikita niya muli ang pagkakataon na mapaupo si Vladimir Putin sa negosasyon at na sa huli ay papayag itong tapusin ang digmaan. At sa ganitong sitwasyon, sa mismong araw na ito, inilabas ng Kremlin ang kanilang sagot. Ipinahayag ng formal ng tagapayo ni Vladimir Putin na si Nikolai Patrushev ng mahapandagat na estratehikong puwersang nuklear ng Russia ay nasa ganap na kahandaang pandigma. Sinabing pinoprotektahan ng hukbong dagat ang interes ng Russia sa iba't ibang bahagi ng karagatang pandigdig. Kung kailangan, gagamit ng Russia ng sandatang nuklear laban sa mga kaaway nito, hindi nila kakayanin at malalaman nila ito. Pero maging totoo tayo. Siguro, hindi ko alam, baka may mga nagulat o natakot sa pahayag ni Patrushev, baka may ilang mga Russia na parang tuwang-tuwa at halos maglulundag sa tuwa at nagsabi, "Wow, ipapakita natin ngayon sa buong kanluran kung sino tayo." Pero sa totoo lang, hindi naman ito balita. Bakit? Ang mga strategic nuclear forces ay tinawag na strategic dahil palagi silang nasa ganap na kahandaang pandigma 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Iyan ang trabaho nila, kaya sila umiiral. Tinatawag silang strategic nuclear forces dahil palagi silang handang umatake. At si Patrushev, alam mo, pwede rin niyang ipahayag sa buong mundo na ang tubig sa karagatan, isipin mo, hindi lang maalat, kundi basa rin, isipin mo yon? Ganon din ang ginawa ni Patrushev na yon sa sandatang nuklear. Hindi ang balita ang mahalaga rito, kundi ang timing at tono.
Lumabas ang pahayag habang tinatalakay sa Washington ang mga parusa laban sa sentral na bangko ng Rusya. Nagkataon lang, oo nga. At lahat ng ito ay nauwi sa isang pamilyar na landas. Kamakailan muling binanggit ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ang sandatang nuklear bilang pangunahing alas ng Kremlin at sinabing handa ang Moscow gamitin ito kung may banta sa pag-iral ng Rusya. Primitibo at madaling hulaan ang sistema. Habang humihina ang ekonomiya, lalong humiingay ang pagbabanta gamit ang sandatang nuklear. Kapag wala kang maisagot sa mga taripa laban sa Central Bank ng Russian Federation, kapag wala kang maisagot sa mga parusa laban sa iyong mga pangunahing LNG na proyekto, kung hindi mo kayang protektahan ang mga kasosyo mong bumibili pa rin ng langis at gas, parang inilalantad mo na naman ang mga nuclear warhead sa mundo. Hindi ito dahil matalino ka, kundi dahil desperado ka. At dito na tayo lumalapit sa pinakaimportanteng bahagi ng episode na ito. At ano pa, bukod sa banta ng mga parusa, ang nagdala kay Putin sa ganitong pagkabalisa? Ang mga parusa ay parang piraso lang ng domino. Ayusin natin ang buong larawan para maintindihan nyo ang lahat. Ang unang krisis sa gasolina na matagal na nating pinag-uusapan sa bawat episode. Ang pagpoproseso ng langis sa Rusya ay bumalik sa antas ng 2005 kahapon, sinunog ang huling pinakamalaking oil refinery na hindi pa nagagalaw. Isa-isa nang inanunsyo ng mga rehiyon na kailangan ng magdeklara ng emergency situation. At ang industriya ng langis, isang superpower, isipin mo, nag-aangkat ng gasolina mula sa India at Kazakhstan. Pangalawa, ito ang salik ng China. Kagabi lang, dito mismo sa YouTube channel na ito, tinalakay natin na ayon sa Wall Street Journal, ang matalik na kaibigan na si Beijing ay palihim ng naghahanda para sa panahon na aalis na si Putin. Palihim nang nakikipagkilala ang Beijing sa mga papalit kay Putin sa Rusya. Ipinagpaliban ni Beijing ang proyekto ng lakas ng Siberia 2 at pati ang pagbili ng langis ay pinutol nila. Malaki ang ibinaba ng kanilang binibili. Ibig sabihin, ang pangunahing kaalyado ay dahan-dahang umaatras at nagkukunwaring dumaan lang. Paminsan-minsan, parang nagdadagdag din siya ng gatong sa apoy na tinatawag na digmaan, tumutulong pa rin sa mga Putinista na makipaglaban. Pangatlo, ngayong Hunyo, mas maraming teritoryo ang nawala sa Russia ay sa nasakop nila. Sinusunog ng long-range na pag-atake ng Ukraine ang mga likurang linya ng Russia. Pang-apat, ito ay mga rating. Ang pambansang VTSIOM ay tuluyan ng tumigil sa paglalatala ng bukas na rating ng tiwala kay Vladimir Putin matapos itong bumagsak sa antas na 20.5%. Ibig sabihin, mas mababa sa isang katlo ng mga Ruso ang nantitiwala kay Putin. Basta inalis na lang ng VTSIOM, tinanggal ang numero sa paningin ng lahat at para siguro hindi madismaya ang malit na SAR. At panglima, diplomatikong pag-iisa. Kahit si Trump, pagkatapos ng summit sa Ankara ay bumaliktad ng 180 degree. Pinuri niya ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery sa Rusya. Binigyan niya ng lisensya ang Ukraine para sa Patriot at hindi niya tinawagan si Vladimir Putin gaya ng ipinangako. Pinaalala ko lang na ngayon ay Hulyo 15 na. Nung Hulyo, wala nangako si Trump at sinabi ni Peskov nung gabing yon na wala pang tawag. Pero naghihintay kami, handa na si Vladimir Putin. Naupo siya malapit sa telepono at naghintay ng tawag ni Donald Trump. Ayan, umaasa tayo na makakahanap ng oras si Donald Trump para tawagan ang kahiyahiyang pasayaw-sayaw na si Vladimir Putin, ika-15 ng Hulyo na sa kalendaryo. Isang linggo nang lumipas, walang tumawag. Si Volodya Putin tila naghihintay pa rin sa tabi ng teleponyo. At kapag pinagsama-sama natin lahat ito, doon mo maiintindihan na ang nuclear na retorika ni Patrushev ay hindi tanda ng lakas, kundi sintomas ng isang hayop na naipit sa sulok. Unti-unti nang nawawala sa Kremlin ang lahat ng pingga, ekonomiko, militar, diplomatiko at iba pa. Isa na lang ang natitira, parang huling opsyon na, kaya ito na lang ang madalas nilang gamitin. Alam mo ano pa ang kapansin-pansin? Ito ang reaksyon ni Peskov sa lahat ng mga sanksyon na yon na hindi pa nga naipapatupad. Ngayon, sinabi niya na ang Kremlin, at ika-quote ko, maingat na nakikinig, itinatala at sinusuri ang mga pahayag mula sa Estados Unidos. At pagkatapos ay may isang pagkakamali sa pagsasalita na naglalantad ng lahat ng pag-asa ng Kremlin ng buong buo. CP mula kay Peskov. Nakikita natin na abala ngayon ang mga Amerikano sa ibang bagay, hindi muna nila pinagtutuunan ng pansin ang pag-aayos sa Ukraine. Ayan na yon.
Ibig sabihin, ang buong estratehiya ng Moscow ay nasa isang pangungusap ni Peskov. Umaasa ang Kremlin na walang magiging mga parusa dahil wala lang talagang oras si Trump para sa Ukraine ngayon. Umaasa ang Kremlin na ililihis ng Iran at kipot ng Hormuz ang atensyon ng Washington para hindi na maasikaso ni Trump ang Russia. Kapit pa rin si Peskov sa ideya na abala ang Estados Unidos sa gitnang silangan at sinasabi sa mga kasama niya, hintayin natin maging maluwag sila, baka makalusot tayo. Sa ngayon, huwag muna tayong mag-react, magdasal at umasa na hindi na ito maasikaso ni Trump. Yan ang plano ng Kremlin. Hindi nga ito tungkol sa paglusot sa mga sanksyong ito. Ang plano ay maghintay lang at umasa na hindi maglalaan ng sapat na pansin si Trump para makipaglaban sa dalawang front sabay-sabay. Sabihin na lang natin na di magandang taya pero mukhang wala ng ibang opsyon ang mga Ruso. Tara, ibuot natin! Naghanda ang Estados Unidos ng mga parusang sa kauna-unahang pagkakataon sa usaping ito ay otomatikong ipapatupad, kaya hindi na pwedeng biglang bawiin o ibasura ni Donald Trump ang lahat sa huling sandali. Sa kabila ng usapan sa pagpapaluwag, isinama pa rin sa panukalang batas ang parusa laban sa Bangko Sentral ng Russia at mga proyektong LNG. Ibig sabihin, hindi lang bulsa ang target, kundi pati na ang pinansyal na gulugod. At ang Kremlin ay tumutugon dito gamit ang nag-iisa na lang na natitira sa kanila na kahit papaano ay gumagana pa, na kahit papaano ay nakakatakot pa rin sa iba. Ito ang kanilang kahandaang nuklear. Sa kabila ng pagyayabang, may mga walang lamang gasolinahan sa Rusya, tumalikod na ang Kina at isang nahihirapang prente at isang kaawa-awang pag-asang mailihis ni Iran ang atensyon ni Trump mula sa usapin ng digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Sa huli, kapag ang estado ay nagsisimulang magpakita ng mga nuclear na warhead bilang tugon sa isang panukalang pang-ekonomiya, ipinapakita nito kung gaano kahina na ang natitira nitong kapangyarihan. Mga sagot. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.